Kaya, iniisip ni Elon Musk na bilhin ang United Kingdom. Oo, ang England at ang internet ay nababaliw na. Paano nga ba nagsimula ang buong kwentong ito? Ang Babylon Bee na malamang ay pamilyar na kayo ngayon ay isang website ng satire na gumagamit ng komedya para ipakita ang mahahalagang punto sa politika. Sumulat ng artikulong ito. Binili ni Elon Musk ang United Kingdom para maitatag ang kalayaan sa pananalita doon. Ngayon, para sa mga hindi nakakaalam ng konteksto, ang post talaga ng Babylon Bee ang tinanggal at tinanggihan ang pagbabalik ng kanilang account. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagsimulang mag-isip si Elon Musk na bilhin ang X noon. At sa post na ito na malinaw namang biro, sumagot si Elon Musk at sinabing, magkano ito? Isang tweet na mas marami na ngayon ang views kaysa sa aktwal na artikulo tungkol kay Elon Musk na nag-iisip na bilhin ang UK. At gaya ng inaasahan, ang mga memes sa internet walang katapusan dahil hindi ito kayang tanggapin ng mga tao. Ang konteksto nito ay syempre binili ni Elon Musk ang X at pag-uusapan natin kung bakit niya ito ginawa mamaya. Pero pati na rin na literal na pinapawalang bisa ng UK ang kalayaan sa pananalita sa sobrang kakaibang paraan. Sila na yata ang may pinakamaraming inaaresto dahil sa mga post sa social media kumpara sa ibang bansa sa mundo sa ngayon. At talagang pinipigilan nila ito hanggat maaari. Ibig kong sabihin, takot na ang mga tao. Takot na ipahayag ang kanilang opinyon, na magsalita laban sa mga partidong politikal, na magsabi ng kahit ano online, na maaring ituring na controversial, laban sa imigrasyon or laban sa terorismo, na talagang nakakabaliw na sa sarili nito, o kahit anong laban sa kaliwa, dahil maari kang agad maaresto sa kasong terorismo at bunpute. Nakakabaliw talaga. At si Elon Musk ay nagbibigay pansin dito at binibigyang diin ito. Binibigyang diin niya ang mga kwento tungkol sa mga grooming gang na nangyayari sa UK, ang Islamic takeover, ang mga issue ng mga Pakistani at BP. At ngayon, ginawa niya ito. At muli, hindi ito matanggap ng mga tao. Ibig ko sabihin, panuurin mo ang video na ito, nakaka-retweet lang ni Elon Musk. Behave. Ibig ko sabihin, ang tapang ng taong ito na i-post ito, nakakamangha. Sige, tama na ito. Dahil syempre, marami talagang technical na tanong kung kaya ba talagang bilhin ni Elon Musk ang isang bansa. At kung alam mo kung gaano kalaki ang utang ng UK, malamang hindi naman ganun kahirap gawin. Pero syempre, sinasadyo ko lang palakihin at biruin ito dahil oo, napaka komplikadong bagay ang bumili ng isang bansa. At hindi rin malinaw kung kaya ba talaga itong gawin ni Elon Musk. Pero ang punto dito ay pareho lang. Ang punto dito ay sobrang mahalaga dahil ang gusto niyang sabihin ay may kailangang gawin. Kailangan ng pagbabago. At sang-ayon sa kanyang internet, kapag nalaman mo ang pabili sa UK, ay aabutin lang ng ilang milyong kambing ayon sa Fox News, aray. Iyan ay tumutukoy sa pagsakop ng Islam sa UK. Garito na naman ang isa sa mga nakakainis na meme na ito, di ba? Heto na si Elon na Escocia, papasok. Gales. Uy Chuck, magkano para sa buong United Kingdom? Kukunin ko ang England, Escocia, Gales, mga accent, ulan, kultura ng pagpila, lahat. Sabihin mo lang ang presyo mo. Dogecoin, stock ng Tesla, o pwede rin kitan event mo. Ginoon Musk, hindi binibenta ang United Kingdom. Isa ito malayang bansa, hindi ito parang isa sa mga online shopping cart mo. Sige, ayos. Paano kung kunin ko lang ito? Hostile takeover. Papangalanan ko itong X-Kingdom. Free speech absolutism para sa lahat. Ang T ay magiging optional na ngayon. Gagawin ko ring higanting X ang Big Ben. Hindi talaga. Kalokohan ito. Hindi nakikipag-usap ang corona sa. Tingnan mo ito. Congrats inyong kamahalan. Tinanggap mo na lang ang mga terms and conditions. Malaya na ang United Kingdom magpakailanman sa ilalim ng X Terms of Service. Clause 69. Lahat ng monarkiya ay magiging subsidiary ng X Corp. Maligayang pagdating sa pamilya. Chuck, kakakuha ko lang ng UK ng leverage check. Bagong bansa na naman. Sino gustong maging gobernador ng Scotland? I-drop niyo ang mga resume niyo sa replies. Siyempre, pinagtatawanan si Elon Musk at pinagtatawanan din si Prinsipe Charles, si Haring Charles. At heto pa, galing kay Lawrence Fox ito, magkakautang pa raw sa kanyang Britanya. Ganun na raw kalala ang sitwasyon natin. Ayan sa GB Politics, tinanong ni Elon Musk kung magkano kailangan para bilhin ng UK at magtatag ng malayang pananalita. Paalala lang sa lahat kung bakit niya naisip ang bilhin ng X noon. Ang dahilan kung bakit ko naramdaman na mahalagang gulhin ng Twitter ay dahil talagang
Talagang naramdaman ko na parang unti-unting sumisikip ang paligid. Nakakabigla na sinuspende nila ang account ng isang kasalukuyang presidente. Sobrang baliw nun. At sa tingin ko, oras na lang ang hinihintay bago nila suspindihin ang account ko. Sigurado ako, based sa mga sinabi ko kamakailan, matagal na nila akong sinuspinde sa lahat ng paraan. Twitter well, halos lahat ng mga kumpanya ng social media at Google at lahat ay kontrolado ng mga aktivistang sobrang kaliwa. Yan ang totoo niyan. Paano malalaman kung anong totoo kung lahat ay dumadaan sa makakaliwang pananaw ng San Francisco at Berkeley? Palagi nilang minamanipula ang katotohanan. Ibig ko sabihin, sobrang totoo talaga at alam natin kung gaano karami mga kwento ang hindi natin makikita o malalaman o malalantad kung hindi binili ni Elon Musk ang X. At syempre, biro lang naman talaga ang ideya ng pagbili ng UK pero mahalaga talagang pag-usapan ito. Para sa akin, siya lang talaga ang nagligtas sa malayang pananalita. Ginawa niya ang isang bagay na hindi kayang gawin ng iba at ginamit niya ang pera niya para sa kabutihan. Madalas akong magising sa umaga na sobrang nagpapasalamat na si Elon Musk ay nasa panig ng tama. Kasi kung hindi siya, malalagay talaga tayo sa matinding panganib. Pero siya talagang nagsasalita tungkol sa mga kwentong ito at inilalantad ang mga ito, nire-retweet at sineshare niya at hinahayaan ng mga tao na pag-usapan ito online nang hindi nababan. Ibig ko sabihin, imposible talaga ito noon. At kung ano nangyayari sa UK, imposible rin. Takot na takot ang mga tao magsalita. Hindi sila makapagsalita. At ito ang dahilan kung bakit ito ay nagiging balita, parang pambansang balita. Na nag-tweet siya na magkano para bilhin ito dahil naiintindihan ng mga tao kung gaano kagrabe ang sitwasyon. Ang taon ay 2017 at si Elon Musk ay malapit na magpadala ng pinaka-importanteng tweet sa kasaysayan ng Twitter. Sabi ni Elon Musk, mahal ko ang Twitter. At may isang random na tao na nagsabi, dapat mo itong bilhin. At sabi ni Elon, magkano ito? Malamang hindi naman ganoon kamahal. At sabi ni Elon Musk, baka gawin ko yan. At anong mangyayari pagkatapos? 44 na bilyong dolyar na cash para gawing pribado ang buong kumpanya sa halagang dolyar. 54 kada share, binili ni Elon Musk ang Twitter at pagkatapos ay nag-post siya ng ganitong video. Let that sink in. Sabi ni Elon Musk, isa sa pinakasikat na Kamangha-mangha. tweet sa buong Nakakatawa kasaysayan. 1.2 milyong likes, 177,000 repost, 2,022. Sinasabi ko lang na dapat mong seryoso yan si Elon sa mga ganitong pagkakataon. At syempre, mas naging makapangyarihan pa siya mula noon. Si Elon Musk ay isang senta-trilyonaryo pa lang noong panahong yon. Ngayon, nagkakahalaga na siya ng $1 trillion, higit or kulang, di ba? Ano ba naman ang 100 bilyon? At may bagong nangyari lang. Bidili ni Elon Musk ang United Kingdom para maitatag ang malayang pananalita doon. Interesante yan, Babylon Bee, gets ko. Sige, yung parody na site. Naku, Benny, kaya mo pang galingan dyan. Dapat alam mo na parody lang yon. Elon Musk na post. Magkano yon? At heto na naman tayo. Heto na. Pwede ka bang bumili ng mga bansa? Ibig kong sabihin, si Epstein ay bumibili ng mga isla. Ganito nagsisimula. Pwede ka bang bumili ng mga bansa? Hindi ko alam. Abot kaya sa $1 trillion ang halaga ng United Kingdom? Walang katumbas ang halaga ng mga meme. Si Elon Musk ay nagtatanong bago niya bilhin ang UK. Mapapapamahal ka talaga dito. Kapag nalaman mong ang pagbili ng UK ay magdudulot lang ng Ayan na, pareho kami ng mga meme. Siguro kasi yung mga meme na kumakalat na yon. Pero tingnan mo, yun ang punto. Sa huli, hindi lang talaga tungkol sa aksyon. Hindi naman tanong kung bibilin talaga ni Elon Musk ang UK. Pero pinapakita mo lang na kailangan talagang bilhin ang UK para mailigtas ang malayang pananalita. At sana yun yung klase ng bagay na mabibigay sa mga tao sa UK ng pag-unawa na may mahalaga silang dapat ipaglaban. Na si Elon Musk ay kumilos para bilhin ang malayang pananalita sa pamamagitan ng pagbili sa X sa Twitter at talagang kakaibang bagay yon na ginawa niya. At minsan, kailangan talagang gumawa ng kakaibang bagay para maibalik ang malayang pananalita. Syempre, hindi ako tumutukoy sa karahasan at hindi ko kailanman tinutukoy ang karahasan. Pero mahalagang maunawaan na nasa isang matinding laban ka na lumalaban ka sa isang bagay na baliw na pilit kang pinipigilan. At kung kailangan talagang may dumating at bilhin ang bansa mo para lang mapagsalita ang mga tao, ibig sabihin may obligasyon ka rin. Nasubukang pagandahin ito mula sa loob, bumoto para sa tamang mga tao, lumabas at magsalita, kahit nakakatakot, at pagkatapos ay magsalita tungkol sa presyo ng pagsasalita ng lantaran at iba pa, at iba pa, at iba pa. Ito mga bagay na talagang nadudulot ng pagbabago. At sino mang gustong iligtas ang UK ay kailangang magsimulang maunawaan na hindi ka pwedeng maghintay na bilhin ito ni Elon Musk. Kailangan mong simulan ang pagbabago ngayon. Salamat sa iyong atensyon dito, Matt.